Hello po sa inyo mga ka-Jansky, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron naman po tayong ibabahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan or mga dapat nating iwasan para po yung mga kamalasan na yan na mas lalo pang nakakapag-attract sa ating pamamahay na iniisip po natin na kahit ano pong pagsusumikap ang ating ginagawa ay hindi po tayo umaasenso. So, alamin po natin kung ano po yung mga malas na pwede nating alisin po sa ating pamamahay na akala natin okay lang po ito na manatili doon, okay? So, bago po ang lahat ay nais ko lang po i-promote sa inyo mga ka-Chansky para po sa mga gustong umorder ng mga pampaswerte. Meron po tayo sa inyong mga trabaho, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga career, o kung kayo po ay mahilig maglaro ng anumang uri ng sugal, ay meron po tayong pampaswerte dyan. Para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So narito po ang mga ilang bagay na dapat po nating alisin agad-agad sa ating pamamahay. Hindi po dapat ito manatili. Dito po ay nag-i-invite lamang ng mga negatibong enerhiya o mga kamalasan. Ito po ay mga problemang pampinansyal na iniisip nyo po lagi po kayong kapos o gipit na kayo naman po ay nagsusumikap sa buhay. Pero kung meron pang perang dumating ay agad po itong napapalitan ng paggastos. So una po riyan sa ating listahan ay dapat kung meron po kayong mga hagdanan sa loob ng inyong pamamahay. Alam nyo ba yung oro, plata, mata? So, dapat hindi po ito nagtatapos sa mata. Dahil ang mata, ang katumbas ito ay kamalasan na ito po ay mga negatibong enerhiyang ini-invite nito. Kitagtatak po kayo marami pong problema ang inyong kinakaharap na hindi na po ito natapos-tapos. So, yung oro po ay isang positive energy na kung saan ang ibig sabihin nito ay swerte. Okay? Ini-invite nito ang swerte. So, dapat kapag meron po kayong mga hagdanan, dapat inyo po itong bilangin. Dapat yung unang step ay oro, plata, mata. Hanggang sa hulihan ng step ay dapat ito po ay nagtatapos sa oro. Okay? At hindi po ito nagtatapos sa mata. Pangalawa naman po dyan mga ka-Jansky ay kung meron po tayong mga bagay na hindi na po natin ginagamit or yung mga platong meron po mga biak or meron po mga basag na mga bagay na tinatambak po natin sa ating pamamahay dahil syempre tayo minsan meron tayong mga sentimental value at ayaw po nating tinatapon ito. So, ang mga ito mga ka-Jansky nag-invite lamang po ng mga negatibong enerhiya, okay? So, kung meron po kayong mga maliit na basag sa inyong mga plato or sa inyong mga baso, itapon nyo na po yan mga ka-Jansky dahil hindi po ito maganda. Especially din po sa inyong mga orasan na hindi po gumagana, na wala na pong baterya, ay itapon nyo na rin po yan mga ka-Jansky. Huwag po tayong maglagay o magtambak ng mga bagay na hindi na po natin ginagamit dahil po ito ay isa sa mga sinasabi na kung bakit po sa ating pamamahay ay ba tila ang pakiramdam natin ay talagang kay bigat na kahit ano po yung pagsusumikap ninyo ay talagang kay layo talaga, okay? Ng mga swerte na yan. So, hindi po natin alam na ang ganitong mga bagay na ito ay siya palang nagiging dahilan ng hadlang ng ating pag-angat. Sumunod naman rin mga ka-Jansky, sinasabi yung mga rocking chair na yan na kung saan tinatambak natin doon sa ating mga buteka o yung hindi na po ginagamit. So ayon po sa mga paniniwala sa mga pamahiin na mga sabi-sabi ng ating mga matatanda, ito po ay nagdadala po ng mga bad luck, okay? Na kung saan dahil ito po kasing rocking chair ay ito po ay nagmo-move back and forth constantly. So ito po sinasabing malas at magbibigay ng masamang kapalaran, okay? Puro mga problema, especially po sa pamilyang nakatira dyan ay puro mga problemang pang-pinansyal. So, kagipitan po sa pera ang ibig pong sabihin nito. So, kapag meron po kayong mga rocking chair, ay itapon nyo na po yan, okay? Dahil ayon po sa ating mga paniniwala, at hindi po ito maganda at ito po ay bad luck at nag-invite lamang po ito ng mga negative energy. At sumunod naman rin mga ka-Jansky, ay alam nyo ba na bawal po na kayo po ay sumipol sa loob ng inyong pamamahay, lalo na po sa gabi. Dahil ang ganito pong gawain na kapag lagi po tayong sumisipol, ito po ay, ibig sabihin tayo po ay nag-i-invite ng mga evil spirit papasok po sa ating mga tahanan. Hindi naman po natin na lingid po sa ating kaalaman na marami pong mga kaluluwang gala sa kapaligiran, okay? So, kapag ito po ay, kayo po ay sumisipol at ginawa nyo po ito sa gabi, ay maaari po itong
pumasok sa inyong mga tahanan, okay? At especially po kung ito pong mga bad spirit na to ay mga masasama. So, ito rin po ay magkakaroon kayo ng mga problema sa pang-financial, okay? Magkakaroon kayo ng sinasabing hardship sa usaping pananalapi. So, lagi na lamang problemang darating. So, itong ganitong mga lagi niyong ginagawa ay iwasan niyo po itong gawin. Kung ayaw niyo pong magkakaroon kayo ng bad luck. So yung last but not the least natin mga ka-Jansky, sinasabi din nila na kapag kayo po ay nakabasag ng mga salamin sa loob ng inyong pamamahay, alam nyo ba na ang ibig sabihin nito ay kahirapan o magdadala ito ng kamalasan sa inyo o bad luck for 7 years, okay? So, dapat tayo ay mag-ingat. So kahit daw hindi natin sinasadya at kahit na ito po ay na aksidente lamang natin nabasag, ito pa rin po ay bad luck at magbibigay daw sa inyo ng kamalasan sa 7 taon na yan. Okay? So, itong mga pamahiin itong mga ka-Jansky, so kayo na po ang bahala kung inyo pong paniniwalaan. Basta't ang mahalaga naman po dito ay wala pong masama, di ba? Kung tayo po ay maniniwala, basta't sundin lamang natin ito or respetuhin natin mga ka-Jansky dahil ito pong ganito ay subok na po ng iilan na sila po ay binalas nung ginawa nila po ito o hindi po nila ito sinunod. So kahit ano pa man mga ka-Chansky ay kahit ano pa man yan, ang importante sa ating buhay na kapag tayo po ay gusto po nating umasenso, okay, ay dapat tayo pa rin po ay gumawa ng aksyon, mga pagpaplanong gagawin. So, kung meron man sinasabi nilang bad luck, ay wag po tayo magpapa-apekto, di ba? Kasi syempre kung nangyari naman yan, tapos iisipin pa rin natin na tayo po ay mamalasin, at wala po tayong gagawin, okay? So, tandaan pa rin natin na ang Diyos pa rin ang mas may makapangyarihan sa lahat, di ba? So, kung meron mang mga kamalasan sa ating buhay, ang dapat nating gawin ay syempre gumawa po tayo ng mga bagay kung paano po natin, halimbawa kung meron po tayo mga problema, kung paano po natin ito mabigyan ng solusyon. So, dapat lagi tayong maging positibo, okay? Huwag po tayong magtamad, gumawa tayo ng aksyon o mga pagpaplanong gagawin, okay? Dahil nasa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Nasa ating kamay at tagumpay mga ka-Chansky. So yun naman po at kung meron po kayong mga katanungan o hindi man masyadong naintindihan sa topic na ito ay paki-comment na lamang po sa ibaba. So ayan naman po mga ka-Chansky. Maraming salamat sa inyong langsawang pagsuporta dito sa ating channel. And ito say bye now. Keep safe everyone. Bye!